Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, and the Rising. Take only what resonates. By the way, guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, alam mo na ang gagawin. Pahit ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Basta positive comment lang, no? Kahit heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Yeah. Kung gusto ninyo, pakifollow din ako sa Facebook. Madam Space P. Space pa sa dulo. Ayan. Sobrang appreciate ko yun. At saka gusto ko makipag-interact sa inyo sa Facebook. At saka may mga sinishare ako doon na hindi ko sinishare dito sa YouTube. So, sana ay ma-follow nyo ako doon. Okay? Simulan natin yung reading. You do have here the Devil. This is Capricorn energy. Pasensyahan mo na yung phone ko. Medyo naglalag na siya. So, kaya medyo i-stop ba? Nagkaka-problem tayo. Kasi full na ang aking memory. Ayan. At saka kung ayaw mo pala ng ganitong klaseng reading, pwede ka naman mag-next video. Ayan. Kasi yung iba gusto card ang makita. Pwede naman yun. Mag-next video ka na lang. Or yung mga upload ko bago tong video na to is more on, card yung kita. So, yun na lang yung i-check mo. Okay? Kasi ako gagawin ko yung reading according sa kung ano yung feel ko, kung ano yung sabihin sa akin ng spirit guides ko na klase ng reading na gawin para sa'yo. Para sa araw na to. Okay? And ngayon, gusto ko komportable. Kaya medyo nakahiga po talaga ako. Medyo yung siko ko nakaganon na ako. Ayan. You do have here the Devil, Capricorn energy, the Nine of Wands. Yung iba sa inyo pwede may mga long-term problem na sa health. Take care of your health, guys. Like for example, yung diabetes, yung parang hindi na siya, lifetime mo na siyang, dadalahin. So, kailangan mo lang parang, ayusin yung kinakain mo and, yeah. Yung iba pwede may mga maintenance na, but it's okay. Yun yung nakuha nating energy. Nine of Wands, Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. I'm seeing problem pagdating sa usaping financial. Like yung iba sa inyo, pwedeng nagdadalawang isip ka maybe regarding your career, regarding sa finances mo ngayon, kung dapat gawin sa finances mo na yan. So, nakakita tayo ng mga ganon. And yung iba sa inyo, pwedeng kasi may mga bagay na nagko-control sa'yo kung bakit ganyan ka mag-isip ngayon eh. Like for example, yung particular problem sa buhay mo ngayon, like hindi ka naman dapat mag-isip na mag-end or maglipat ng trabaho or i-end yung career mo, pero parang napipilitan kang isipin yon or napipilitan kang magkaroon ng mga pagdadalawang isip regarding dito because of that, no? Kasi may problem. Pwedeng ganun. Yung iba, it could be a person, boss, yeah, or a father figure na parang nasusunod sa'yo regarding that. You do have your the Hierophant, this is Taurus energy. Person na kakonect mo. Main energy yan, guys. Okay. The Justice card. May dalawang card na lumabas. Medyo nahihirapan na ako sa pwesto ko. Wait lang. Okay, I'm back. Umupo lang ako, no? Anyway, the person that you're dealing with, you do have here the Ace of Swords, the Six of Swords. Parang may mga lesson na itinuturo ang universe sa'yo dahil dito sa taong to. Like, this is your karma or karmic person. Six of Swords, parang yung connection mo dito sa person na to, lagi siyang may iniisip na something na hindi maganda regarding sa'yo na nagiging dahilan para magkaroon ng problema sa inyo. Part of you is that may mga nagagawa ka or may mga naisipan kang bagay na against dito sa taong to. Like, pwedeng naloloko or naloko mo na, ano na kung nangyari na yung panloloko, yung iba nangyayari pa lang or iniisip pa lang yung panloloko. So, this could be a person na wherein hindi, some of you, there's marriage na involved. So,
Kung hindi ikaw to, pwedeng yung other person na tinutukoy ko, yun yung side mo. Okay? Tapos yung sinasabi kong si Libra, pwedeng ikaw yun. Or ito yung person mo. Bala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. So, nakikita nga natin dito, may mga naiisipan kang mga, anong tawag dito? Pagtataksil, or may ginawa kang pagtataksil dito sa person na to. Kasi, parang may mga naiisip siya or mga ginagawa siya na parang kailangan mong mag-ingat, ganon. Kasi pag hindi ka nag-ingat at nahuli ka, parang ganon, may something na magagawa or sasabihin itong taong ito. So, I feel like this, you could be dealing with two people, lalo na with the Two of Pentacles. Na, gano'n naman kasi, di ba, pag bawal, parang mas masarap pag bawal. Like, katulad nga nung nabanggit ko kanina, pag bawal sa'yo yung pagkain na matamis kasi may diabetes ka. Pero parang yun pa yung mas masarap, di ba? Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? For the sign of Libra. I don't feel you still love the person. The Tower, hindi mo na siya mahal. The Tower, I see this as nag-end na kung ano man yung emotion mo para sa kanya. The Chariot is here. Mas gusto mo pang umiwas, lumayo with the Chariot. At with the Knight of Pentacles, I feel like, may mga offer na gusto mong i-accept, maybe coming from a different person. Parang ito yung mas gusto mong, or yung iba, kung hindi person, could be career, na parang mas gusto mong i-accept, no? And if this is a person, parang mas gusto mong yun yung i-accept than this person na nasa harap mo ngayon. Or itong kakonect mo ngayon. Four of Pentacles, kaya lang may mga bagay kang pinoprotektahan, like maybe finances, or if ever na may mga pag-uusap kayo regarding money, etc. So, pwedeng ito nasa isip mo. Kaya lang kasi sayang, di ba? May yung naipundar namin, yung pinag-ipunan namin, etc. So, i-risk ko din yun. Yung iba, more on material yung nasa isip. So, ano yung emotion ng person na to para sa'yo? Yeah. Ramdam niya na hindi ka sigurado na sa kanya. Four of Cups is here. Ramdam niya. Parang hindi siya sure kung may pagtingin ka pa ba sa kanya like that. Hindi na siya sure. Bukod sa nararamdaman niya, the Page of Pentacles is here. I don't know kung may mga parang katahimikan na nabasag dito. So, maybe secrets na pwedeng na-reveal or nakita na laman itong person na to na naging dahilan para sa kanya with the Six of Pentacles na maisip na parang wala na itong taong, wala ka na Libra parang ano na lang parang no choice ka lang kasi ako yung nasa harapan mo, pero I feel like you are thinking already with you're already thinking about someone else at hindi na ako. So, parang gano'n, nagkakaroon na ng pag-iisip yung person nito. May nagdududa na siya sa'yo. So, what will happen in the near future for the both of you? Two of Cups is here. Ace of Swords. This is the Queen of Swords, sorry. Queen of Swords, Seven of Swords, and you do have here the Five of Pentacles. Bottom of the deck is the Ace of Pentacles. Knight of Wands is here. Wait lang. May nalaglag. Knight of Cups, okay. In the near future, Libra, dito sa relasyon na to, actually, hindi ako ang masusunod dito sa connection mo with this person. Ikaw, the Two of Cups is relationship, partnership, pero ikaw masusunod dyan kung ika-cut off mo. Queen of Swords, kasi nakikita natin, ikaw yung magka-cut off, ikaw yung magpuputol, or ikaw yung magtatapos. Hindi ako, kasi ako nandito lang ako as a guide, and I feel like hindi rin itong person na to. It is you, it is up to you kung makikipag-connect or ika-cut off mo itong person na to. The Five of Pentacles, whether i-cut off mo siya or hindi, nakakita pa rin naman tayo ng money problem sa'yo. Huwag mong isipin na itong person na to magiging solusyon sa mga problema mo, or pagdating sa pera, huwag mong isipin na, kasi nasa kanya pera ko, ganito ganyan, or yung finances ko, or okay naman kami financially.
Kasi whether you like it or not, talagang may mga challenges sa'yo pagdating sa money. No, hindi itong person na to na pag nag-stay ka sa kanya, hindi ka mamumblema sa pera. Talagang meron. Maalis ka man or hindi, talagang meron kang financial problem. And kasama sa buhay yon, kasama sa adulting yon, pag tumatanda o may edad, talagang nagkakaroon ng problema sa pera. Okay, expect mo na yon. And the Seven of Swords is here. So I can see a lot of people talking about you behind your back. Parang pag-uusapan ka ng maraming tao. And hindi naman marami, pero pag-uusapan ka talaga ng mga tao, like maybe your close friends, etc. And pwedeng kasi pati sila malaman yung kung ano man yung nagiging issue mo with your partner, with your person. Knight of Wands, Four of Wands, Knight of Cups. So in the near future, I can say, there's this person, ay hindi ko masabi kung sino to person na to honestly, but this person really do likes you, really do love you, and I feel like with the Knight of Wands, itong person na to palaban, ilalaban ka. The Four of Wands, nakakita tayo dito ng stability, relationship sa inyo nito person na to, if ever magiging tama yung decision mo sa buhay. Kasi itong person na to is willing to accept you for who you are, willing to love you, unconditional love ang nakikita natin dito. But I can see Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Nakita tayo dito na new beginning with this person kung magkakaroon ng Death card, which is an ending. So, nasa sa'yo yan. Kung mag-stay ka sa relasyon na parang you feel like hindi naman na ito okay para sa'yo, ganito, ganyan, and you're not happy with the person, pero nag-i-stick ka or nag-i-stay ka because you feel like kailangan, so ikaw yan, ikaw maglalagay kung saan future ang gusto mo. Pero sa nakikita natin dito, it's not a healthy relationship, it's more on karmic relationship para sa'yo. And since natutunan mo na yung mga lesson na dapat mong matutunan dito sa person na to, you know what to do. Okay? So, yeah. Hopefully ay nakarelate ka, nakakonect ka dito sa reading na to. Mabigyan mo ko ng like sa pinaka-video at makapag-comment ka kahit heart-heart lang, smileys, malaking bagay yon sa akin. And again, ako po si Madam P. Facebook ko yon, Madam P din. So, follow mo rin ako doon. TikTok, Unicorn Princess Tarot. And TikTok shop, yan. If you want to avail yung mga ginawa namin dito. This is Evil Eye. Yan. Kami mismo nagagawa niyan. Kasi may ritual yung talagang Evil Eye niya. May ritual, may mga hinahalo kami doon sa pinakaloob nitong this is resin eh. So, may hinahalo kami doon sa loob na may mga lucky, like mga crystal, pinapowderize namin yan, hinahalo namin sa loob para madagdagan ng protection and also luck yung pinaka-accessory. So, if you want to check it out, nandun na lang sa amin TikTok shop, Unipri, UNIPRI. And of course, all of these are blessed and cleansed. So, hopefully, ay maka-avail ka. Thank you again. And sana na nakarelate ka sa reading na to. Ingat ka lagi. Natatamad pa akong pindutin yung stop eh. But anyway, ingat ka na lang. Ayan. Bye-bye.